Good afternoon. Ayan. Merry Christmas. Kumusta ang Christmas natin, guys? Ayan, tapos na ang ating second day ng holiday. December 26, guys. Ngayon naman, nandito lang ako sa labas ng church. Tapos na akong nagsimba, kumain. Ayan, gagawa tayo ng isang video, guys, tungkol sa pag-medical sa mga first timer na pupunta ng abroad. Ayan. Basta tungkol sa medical, guys. Ayan. Ano-ano nga ba ang mga medical na ginagawa nila sa pag ikaw ay nag-a-apply ng work abroad? Yan. Una, guys, ito mga sasabihin ko, guys, yung mga experience ko na medical, mga pinagdaanan ko na medical sa aking pag-a-apply. Una dyan, guys, yung ihi. Mga laboratories, ayan. Yung ihi, kasi titingnan nila kung ikaw ay may UTI, ganyan. Tapos, dugo. Sa dugo, kinuhanan ako ng dugo. Yan. Tapos, x-ray, kung kailangan kang pagpa-x-ray. Ganyan. Titingnan nila kung may mga, lalo na pag may mga bukol silang nakita, ayan, may ultrasound, x-ray, ayan. Re-recommend ng agency yan, guys, sa iyong medical. Tapos, ano pa ba yun? Sa mata. Yan, sa mata, guys, titingnan nila kung malabo ng mata mo, kung nearsighted ka, farsighted ka. Ang ginagawa lang naman doon, guys, is pupuntahin ka doon sa clinic. Tapos, may ipapabasa sa'yo from big letter to the smallest letter. Ayan. Tuturo lang nila kung anong babasahin mo. Magpo-point sila ng mga letters. Tapos, sasabihin mo kung anong letra yun. Ayan. Tapos, ano pa? Doon sa, ngipin. Ayan. I-require ka na pa-dental check. Kaya, ang advice ko sa inyo, guys, sa mga ng dental check, bago ka pumunta ng medical, bago ka mag-apply, guys, magpatingin ka na dun sa dentist mo na mga ngipin mo, kung may kailangan tanggalin, pastahan, ayan, kung meron tatanggalin ng ngipin at kailangan i-replace ng pustiso, gawin mo muna, guys, bago ka mag-apply, para yung apply mo ay tuloy-tuloy siya, guys. Hindi ka napapatigil, kasi kung kailangan mo pang magpapustiso, magpatanggal ng ipin, sagabal yan, guys, sa application mo. Kailangan mo mag-antay pa ng ilang weeks, di ba po? Kaya mas maganda magpa-check up muna ng mga ngipin, yan, para handang-handa ka na pag mag-apply ka na, at least sunod-sunod na yung step by step na susunod mo na siya, mas mabilis kang matapos, mas mabilis kang maaprubahan, ayan, makaalis na ng bansa. Yan, guys. Tapos doon pala sa ihi, advice ko, guys, ganun din, bago ka mag-apply, dapat unahan mo na ba, uminom ka ng maraming tubig, iwasan mo na yung mga maalat na pagkain, matatamis, ayan, maging health conscious ka, para pag ikaw ay nag-medical, pag kinuhaan yung ihi mo, at least okay na yung ihi mo, hindi siya dark yellow, hindi siya yellowish yellow, yung orange yellow, ganun.
Kasi kung ganun, bibigyan ka na naman ng gamot kasi may UTI ka, parang babagal yung application mo. Tapos, ayun. Tapos meron pang medical na kailangan mong pagdaanan. Yung, i-check nila yung puwerta, kung ikaw ay may almoranas, ganyan. Tapos kung may almoranas ka, bibigyan ka ng gamot. Tapos babalik ka ulit after 2 weeks, ganyan. Kaya bago tayo mag-advise ko sa inyo, bago tayo mag-apply, maging health conscious tayo. Para tuloy-tuloy ang ating pag-a-apply. Yung mga papel natin ay hindi natitingga, 'di ba? Yun. Ano pa? Tapos, ito pa, isang tip ko guys. Pag kayo pupunta sa medical, alam nyo guys, diba pila sa pag-check up ng ihi or saan. Ang gawin mo is, tingnan mo guys kung saan ang hindi maraming tao, doon ka pipila. Kung halimbawa, binigyan ka ng form, 'di ba? May list 'yan ng check-up mo. Tingnan mo kung ang ihi doon ka sa laboratory. Kung hindi maraming tao doon ka muna. Huwag kang pipila doon sa maraming tao muna. Hindi naman 'yan porke binigay yung listahan ay susundin mo yung nakalista lahat diyan. Pwede mo siyang puntahan yung mga hindi maraming pila. Doon ka muna. Huli na lang yung maraming pila, ganun. Kasi kung doon ka sa maraming pila muna, sayang yung oras mo. Kaya dapat tingnan mo muna yung hindi maraming tao, doon ka muna pipila. Yan. Ano pa? Basta ganun guys, ang advice ko sa inyo. Kasi yun lang naman sa akin laboratory, ihi, yung sa ihi yun, dugo, dental. Kailangan, doon sa dental, kailangan mong pagpalinis na ng ngipin, magpatanggal ng mga bulok ng ngipin, magpapasta kung kailangan. Yan. Tapos, doon sa may mga high blood pala guys. Dapat iwasan na natin yung mga pagkain nakakasama. Yung mga kontra high blood yan. At saka sa cholesterol, iwasan na natin yung mga oily, matataba, yung mga bad cholesterol yan Tapos, dapat matulog tayo ng tama. Yun lang naman yun. Yun ang key doon. Tubig, tulog. Dapat kompleto tayo ng tulog. Tapos maging health conscious tayo. Para pagdating ng agency, pagdating ng medical na schedule mo, ay ready ka na. Para fit to work tayo lagi. Yun ang sikreto doon. Na ngayon ko lang siya, nung nakaalis na ako, doon ko lang siya natutunan guys. Kasi ang inano ko lang naman is yung ngipin, tapos yung sa mata ko. Ayan. Yung iba kasi guys, umiinom pa sila ng fresh milk. Para pag nag-x-ray, hindi daw kita kung may diferensya ka sa baga. Yun. Pero hindi ko ginawa yun guys. Ang sabi pa na advice pa ng iba guys is huwag ka daw masyadong mag-inhale. Yung parang half inhale ka lang daw. Ganun. Yun lang guys, ang alam ko na mga ginawa ko nung ako'y nag-medical. Yun lang. At sana may tutunan kayo dun sa mga tips na sinabi ko sa inyo guys. Para lahat ay ready pagpunta ng medical. Yun lang mga simpleng tips ko sa inyo guys. Yun lang guys, at sana nagustuhan nyo itong mga video tungkol sa pagme-medical guys. At good luck sa mga first timers, sa mga mag-a-apply dito sa Hong Kong. Good luck sa inyong lahat. Ayan. Thank you guys for watching. Bye-bye.